Isang Batangkenyong walang takot. Walang inuurungan. Walang inuurungan. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batanggenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Ito, nakita ko to kanina mga kababayan, at habang pinapanood ko to kinilabutan ako kasi itong video ito, kapopost lang nito 2 weeks ago. Ano po itong video ito na kung saan meron daw dating miyembro ng KOGC na ang pangalan etong si Ma'am Arlene Stone na inilahad ang pag-aalay ng mga babaeng bata kay Kibuloy. Mga kababayan, ito napakatindi nito. Sobrang lupit nito mga kababayan. Kaya pala nakakakita ko ng mga ganitong larawan mga kababayan na kung saan etong si Pastor ay may ginagawang hindi maganda sa mga ano. Napakatindi nito mga kababayan. So by the way, ikinay-credit natin ito kay SG Petchay TV. Ang kanya po yan, hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. Pakinggan po natin etong balita na kung saan eto daw pong isang dating miyembro may inilahad patungkol dun sa mga pag-aalay ng mga batang babae kay Kibuloy. Mga kababayan, so ito panoorin po natin. Naglilibot sa buong mundo para agents din po siya na naglilibot sa buong mundo para humanap ng iaalay sa kanya. Nung bago po ako lumanta dito, sinabi ko po sa inyo na yung anak kong babae, yung panganay ko, nung ako po ay bumalik bilang isang member dito sa US po, nung nalaman nila na ako po ay nakapag-asawa ng isang piloto, gusto po nilang makabalik uli ako bilang isang worker. Nakasakasama ko yung aking family. Nung time na yon, meron na po akong isang anak na babae. Ang napangasawa ko po ay puti, isang American. And of course, pagkahalo yung yung bata, iba talaga yung beauty. Sinabi po sa akin ni disappointed son mismo na ialay ko yung aking anak na babae. At that time po, 2 years old pa lang po, o wala pang 2 years old yung aking anak. Nung kami po ay pinapunta sa Davao para maging guest po sa kanila. So doon po ang convincing na ginagawa ni Diablo, ni disappointed son sa akin na ialay ko yung aking anak na babae sa kanya. Kasi daw po, meron daw po akong commitment na hindi ko po na itupad, hindi ko po na nagampanan, at yung anak ko daw po ang tutupad sa commitment na yon. So, makikita po ninyo sa mga litratong ito, may kasabihan po tayo na picture speaks 1,000 words, di ba? So, kayo na po, kung tayo po ay nasa tamang katinuan, iba po ang message na makikita natin sa tuwing ang picture na ito na aking ipapakita sa inyo ay ating mapagmasdan, no? So kayo na po ang humusga. I am just stating what my experiences were nung kasama ko si Diablo. So sa madaling Ngayon ko lang to nakita mga kababayan, ng lupit. Walang patawad. Biruin nyo mga kababayan, saan ka nagkatala? Bata. Putik, bago may mga larawang ganito. Siyempre mga kababayan, yung picture nga naman, hindi naman magsisinungaling talaga yon. Di ba, ipagpatuloy pa natin. Sa madaling salita, hindi ko po inalay ang aking anak kasi hindi ko po kaya. Pinag-isipan ko po nung time na yon, nung nandoon ako, kasama ko si Diablo bilang isang worker, ayaw ko pong maranasan ng anak ko yon, kahit katiting man ng aking mga karanasan doon na nagpalimos ako, naging
naging sinungaling ako ng dahil sa kanya, naging pipi at bingi ako para magkaroon ng remittance dahil Wow. everyday po may quota kami. So, nagawa ko po lahat yun dahil sa aking loyalty sa kanya. Kaya, nung na-realize ko po Biruin nyo mga kababayan na kung iisipin natin, hindi talaga religion ang tawag dito. Ito ay to be honest mga kababayan in my own opinion. Ano pa base dito sa mga nakikita at napapanood natin? Hindi talaga religious ang tawag dyan. Malaking possible na tawag dyan mga kababayan. Para sa akin, yan yung talagang lehitimong mafia mga kababayan. Diba? Galawang sindikato. Biruin nyo pati bata pag iinteresan mo. Wala pang kamuwang-muwang sa mundo pag iinteresan mo, ipaaalay mo sa'yo. Para maging comment below nga mga kababayan. Grabe no, pagpatuloy pa natin. na hinihingi nila yung aking anak, napag-isipan ko po na ayaw ko At saka kahit sinong nanay, ayaw na mapapahamak ang kanilang mga anak. Ano po, di bali na, sinasabi nga ng ibang mga nanay di bali nang kami yung mapapahamak, wag ka lang. Ano po, laging pinoprotektahan ng mga mabubuting magulang yung kanilang mga anak at ayaw nilang mapasama or mapapunta sa masama, mga kababayan. So kahit sinong nanay naman talaga, mga kababayan, ganyan yung ginagawa. Ewan ko na lang doon sa ibang mga nanay, ano po, na pabaya sa mga anak. Pero yung ibang mga nanay, talagang super protective sa kanilang mga anak. So eto, statement to ng isang nanay na pilit inaalbor sa kanya yung kanyang anak. Mga kababayan, kaya ako, paniwala ako dito. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. kung maranasan ng aking anak ang katiting na naranasan ko doon. Kaya hindi ko po inalay yung anak ko. Pero itong picture na to, makikita nyo, ganun po ang ginagawa nila sa mga bata from 1 year old hanggang ito po ay maging tawag nito magkaroon ng first menstruation. Yun na po yung pagsasalang na ginagawa nila. At ang mga bugaw po na ito pong picture na to, mga bata pa sila dito. Makikita nyo kasama nila si Diablo. Ito po, nandito po si Felina Salinas, Tessie Dandan, at saka si Ingrid Canada. Po sa akin noon, kung ako po ba ay virgin pa, nung ako ay naglingkod sa kanila, ay si Felina. Ayan, wanted din pala by the FBI, mga kababayan, oh. Ayan, nakalagay dito, oh. Wanted by the FBI. Teresita Tulibas Dandan. Mga kababayan, yan yung tinutukoy diyang isa yan, oh. Wanted din pala sa NBI to, sa FBI to. Sa ibang bansa. Pagpatuloy pa natin. Felina Salinas, tsaka si Tessie Dandan. Sila po ang nagtanong sa akin kung ako ba ay virgin pa. At nung sinabi ko na ako po ay walang karanasan sa mga lalaki kasi bata pa naman po ako nung ako po ay sumanib sa kanila. I was only 15 years old. So wala talaga akong karanasan. At doon na po ako ay inumpisahan na mag-serve kay Pacquiao. Nagmamassage na po ako sa kanyang paa at labas-pasok na po ako sa kwarto niya. Ako po ay naglilinis na sa kwarto niya at sa banyo. Yun na po yung umpisa. Hindi ko po alam na kung ano po ang pwedeng mangyari sa akin nung time na yun kung ako po ay masunurin. Katulad ng ibang mga victims nila, ako po ay nagpapasalamat sa aking katigasan ng ulo dahil kung ano po ang mga ipinagbabawal nila sa akin noong araw, yun po ang ginagawa ko. Kaya Diba sinasabi nga nung iba, may napanood akong video mga kababayan Alam ko siguro baka napanood nyo din yon na may isang babae na pastoral atay na nagsasalitang naka-blue. Ano po na sinasabi na ito daw si Arlene Stone na ito, lagi daw lumalabag sa mga ipinagbabawal ng Kingdom of Jesus. Ngayon mga kababayan, ngayon napapaisip ako kung hindi siya lumabag, baka isa din siya mga kababayan sa di umano na barbecue.
Mga kababayan. So anyway, pagpatuloy pa natin ha, kung hindi siya naging matigas yung ulo, baka isa siya mga kababayan sa naging kikiam. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Lagi po akong naaalis sa inner circle. And I was happy. I'm okay with that. Kasi I want to live the life that I choose to live. So, nung time na yon pala, yung eagerness ko na maging malaya ay nandoon na. At ito po ay na-magnify na lang nung ako ay nakalabas na at lalong naging strengthen pa po yun nung tayo ay nandito na sa US at nakapag-aral, nabuksan ang isipan, nalaman kung ano yung tama at mali at paano manindigan sa tama, na kahit anong gagawin natin, baliktarin man tayo, yung tama ay mananatiling tama. Hindi pwede yung mali ay gawing tama kasi kahit anong pilit na gawin natin ang mali na maging tama ay hindi po mangyayari yun. Dahil gagawin man nating magsisinungaling man tayo, ang kasinungalingan ay papatungan natin ng another na kasinungalingan upang maging tama lang ang mali. So, hindi mangyayari yun. So, kaya ako po ay nagpapasalamat talaga dahil God is really graceful, no, sa buhay. Siguro yung mga member na nagsasalita ng against dun sa mga umalis, sabihin natin yung mga tumiwalag, dito sa KOGC mga kababayan, baka wala silang anak na babae. Ano po, baka hindi nila naranasan or naramdaman na maalburan or inaalbor sa kanila yung anak nilang babae. Mga kababayan, baka kaya ganon. Ano po, dahil kung titingnan po natin kasi may napanood akong mga pastoral na talagang sobrang tindi manlait sa ating gobyerno. Pastoral ni Kibuloy. Mga kababayan, at may mga napanood din naman akong pastoral na sinasabi na eto daw si Arlene Stone na ito ay talagang lumalabag ito sa mga mali. Kaya daw po ito minsan napaparusahan or napapag-initan. Ano po ng KOGC. So ngayon mga kababayan, kung hindi pala ito sumuway doon sa mga anomalya dyan sa KOGC, di umano, mga kababayan, di umano baka isa rin siya sa talagang nakatikim. Ano po, nakatikim na maging kikiam. Ni Mang Kanor. Grabe talaga tong si Mang Kanor, mga kababayan. No, ipagpatuloy pa natin. Buhay ko, kahit ang daming mga mga pangyayari na nangyari sa buhay natin, ay nanatili pa rin tayong nakatayo. At patuloy pa rin nating ipinaglalaban kung ano yung tama. At patuloy pa rin nating hinihingi ang justice para sa mga victims. Mga victims na lumabas na natulungan na natin. At yung mga victims na until now ay nandoon pa rin, na kasama pa rin ni Diablo. Gustuhin man nilang lumabas, hindi sila makalabas dahil takot, dahil different reasons, you know. Pero ako po ay umaasa na darating yung time na magiging malaya din po sila katulad ko. At marami po akong mga kasamahan na mga dating workers din na hanggang ngayon sila ay takot na lumantad, takot na pumunta ng Pilipinas, yung iba na nasa abroad, nag-overseas, you know, overseas Filipino workers, natatakot sila na baka pag umuwi sila ng Philippines, may masamang mangyayari sa kanila kasi alam naman kasi natin kung anong quality meron itong si Diablo. You know, marami siyang connection sa government at sa mga militaries natin. Speaking about military, no, wala kasi tayong script kaya kung saan napupunta itong ating pinag-uusapan. But speaking about military, meron po akong itatag na videos dito sa mga military training po na ginagawa nila doon sa Tamayong, sa mga workers ni Pacquiao. Ang nagtitrain po ay yung mga military natin sa Philippines, sa Pilipinas. At workers na ito
may mga ano po sila, may mga sweldo po sila galing sa ating government sa Philippines. Sila po yung mga ghost employees ng ating mga militar. At ang mga ano po nila, ang mga sahod po nila ay napupunta po kay Jablo, of course. So, isali ko na rin po dito. At yung ano po, sabi ko, pag-usapan din natin yung mga agents nila. So may mga ano din po, may mga coordinator si Pacquiao na naging ano din, naging concubines niya na pinapadala sa ibang bansa, at sila din po ay nag-i-spot o naghahanap ng mga panibagong magiging pastoral o magiging alay kay Pacquiao. Sa tingin ko po, meron po silang mga goal, kasi the more na babae or mga victims na maialay nila kay Pacquiao, the higher the rank will be in the kingdom. So, parang ano po, parang style nila yung pyramid ba? Style na kung mas marami silang mahikay. Ang matindi kasi mga kababayan ditong revelasyon, yung about do sa mga military, sinasabi ng mga ghost employee ng military mga kababayan na ang kumakamal or napapapunta mga kababayan yung kinikita dito kay Kibuloy. So ibig sabihin talaga mga kababayan merong anomalya. Ano po, yung ibinabato nila sa ating gobyerno na may malaking anomalya, eto may isang taong nagsasalita at nagpapatotoo na meron pang mga ghost employee na napapapunta yung kinikita dito kay Kibuloy. Mga kababayan, nakakalungkot lang isipin kasi biruin nyo partida nagkaroon pa tayo ng pandemya. Nagkaroon pa tayo ng pandemya mga kababayan. Kaya pala kung mapapansin nyo, si dating Pangulong Duterte sinasabi niya na wala na tayong pera, wala nang pondo, mga kababayan ng Pilipinas nung nagkaroon ng pandemya. Tandaan nyo ba yon? Presuhan nga kung sino yung nakakatanda nun yung mga nasa Pinas nung may binitawan sa press con ata itong si dating Pangulong Duterte na wala na tayong pondo nun. Mga kababayan, kumbaga ang Pilipinas, wala nang sapat na pera. Ano po, pero mga kababayan, may mga ganito pang issue. Biruin nyo may mga pag-ghost employee pa. Diba, part ng ano yan, corruption yan mga kababayan, yung ghost employee. Diba, ayan may mga nag-press one. Kasi may nabitawan si dating Pangulong Duterte dati na salita mga kababayan na hindi ko talaga makakalimutan yon nung sinabi niya na nung pandemic na wala na tayong sapat na pondo. Tapos biglang may mga ganito mga kababayan. Ano po, sa ipagpatuloy pa natin? Ayat na maging pastoral o maging kasapi sa inner circle ay mas magiging malaki po ang kanilang rank sa sa kingdom ni Pacquiao. So, I just don't want to mention their names kasi yung alam ko yung iba sa kanila, they are also victims, no? Pero yan po ang sitwasyon. Parang kung naalala niyo po yung stories nila, sino ba yun, Matubato, tsaka yung mga death squad na nag-speak up against Duterte. Sila sino ba yung Matubato tsaka si Las Cañas ba yun? So sinabi po nila na may mga agents po, mas marami yung mga agents maliban sa mga pulis na pumapatay sa mga gustong ipapatay ni Duterte. Ganon din po yung sitwasyon kay Kibuloy. May mga agents din po siya na naglilibot sa buong mundo para humanap ng iaalay sa kanya. So yan po ang yan po ang sitwasyon, ang scope
ng kanyang kingdom. So, I'm really looking forward na matuldukan ang mga bagay na to at sana ang investigation hindi lang manggagaling dito sa atin, no, sa US, kundi ito ay imbestigahan din ng ating government dyan sa Pilipinas. Kasi katulad ng ipinakita ko sa inyong mga picture at mga videos, no, sana naman yan ay magiging, alarming sa ating mga officials dyan sa Philippines. They are also people, and they need to be rescued. Yung iba sa kanila talagang umiiyak na pero hindi makaalis-alis. Kaya sana naman po mabigyan po natin sila ng pansin, no, sa ating government dyan sa Pilipinas. Let's wake up, guys. Wag na nating tanggapin ang mali. Tama. Magising naman tayo. We are in the 21st century na. Sana naman magising naman tayo. Buksan naman natin yung ating mga isipan sa mga bagay na tama, yung mga maling mga nakikita natin, and let's really evaluate them and label them as bad as what it is. Hindi natin pwedeng forever nating pagtakpan at gawing mag-sugarcoat tayo forever kasi walang mangyayari sa atin. Kailangan nating harapin kung ano man ang mga challenges natin. Kaya sana naman magtulungan naman po tayo na ma-rescue ang mga taong ito. I'm hopeful na may mga pagbabagong mangyayari, but the change really start within us. Ako, naniniwala ako dito mga kababayan na eto hindi lang dito matatapos. Siguro may mga magsasalita pang iba dyan. Baka pagka itong si Kibuloy mga kababayan, let's say pag ito nahuli ng Sergeant of Arms, marami pang mga magsasalita dyan na against kay Kibuloy mga kababayan. Kasi biruin nyo ha, may mga video akong napanood na sinasabi ng iba na may mga gusto pang magsalita. May mga gusto pang mag-justify na itong si Kibuloy talaga sobra yung ginagawa. Mga kababayan, ngayon yung iba natatakot lang daw kaya sumusuporta na lamang daw dun sa mga mismong tumatayo at nagsasalita laban kay Kibuloy. So ngayon mga kababayan, ang tingin ko dito, kapag nagkaroon ulit ng investigasyon patungkol dito kay Kibuloy at kapag ito napasuko sa Senado mga kababayan, malaki ang posibilidad na madagdagan pa yung mga nagsasalita against kay Kibuloy. Maniwala kayo. So ipagpatuloy pa natin. Sa atin, sa bawat isa sa atin at layunin natin na magkaroon ng change. Kasi kung hindi natin umpisahan sa sarili natin and we expect change, change is not going to happen, you guys. So, let's wake up. Come on. 21st century na. Kaya sana naman magising tayo, no? At before ako mag-end, I want to thank everyone for following me dito sa channel ko sa arlinrocks.com. Sa mga sa mga nagpapadala ng tulong pinansyal sa atin upang tayo po ay patuloy na makatulong sa mga victims ng human trafficking and rape victims ni Kibs na tinutulungan natin na magkaroon ng panibagong buhay. Marami pong salamat sa inyo. At sa mga taga-subaybay ko po na nagtatanong tungkol sa ating business, ating digital marketing business, please visit www.arlinrocks.com and register your email address. Meron pong free webinar ang ating company na pinapadala sa inyo, and sana po ay samahan po ninyo ako dahil ito po yung form of vehicle ko to help others. At gusto ko pong mapalawak pa yung ating pagtulong sa mga biktima ni Kibs. Wala naman po tayong connection sa government, no, at sa any NGO. Ito po ay personal kong initiative na tumulong kasi alam ko kung ano ang buhay meron doon. So sana naman po samahan ninyo ako sa aking digital business marketing sa www.arlin. I-make sure dapat itong kay Ma'am Arlene Stone na negosyong ito dapat legit to.
Kasi pag hindi to legit, mahahanapan siya ng butas ng mga kampo ni Kibuloy. Dapat legit yan kasi mamaya baka di umano, mga kababayan, baka scam din. Lalo nang nawala ng tiwala ang sambayan ng Pilipino. Dapat legit. Dapat sa legit lang, mga kababayan. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Invax.com. At salamat din po ulit sa mga nagpapadala ng tulong at sa mga followers ko anywhere and every corner of the world, sa Canada, sa Europe, Australia, sa US, every part of the US and the Philippines. So marami pong salamat sa tiwala ninyo, sa inyong suporta, sa mga panalangin po ninyo. Yes, hahanapan at hahanapan ng butas nila para masira itong si Arlene Stone. Mga kababayan, tandaan nyo. Kaya nga, eto payo ko lang, siguro kung mapapanood ni Ma'am Arlene Stone to, dapat kapag nag-i-expose po kayo, wag nyo nang haluan ng iba pang mga salita. Dapat diretsuhan agad. Pagkatapos ng expose, paalam agad. Ganun lang, mga kababayan. Kung expose lang, yung gagawin. Pero pag may mga ganito kasi mga promotion, sa ngayon, mahirap pa yan. Pero kapag napatunayan talaga yung mga akusasyon, laban kay Kibuloy, syempre makakakuha na siya ng tiwala sa maraming tao na talagang legit yung mga sinasabi niya. Ano po, dun niya pwedeng i-push yung kanyang negosyo, mga kababayan. Pero ngayon nasa matinding laban siya, dapat hindi muna. For me mga kababayan, para sa akin So ngayon sabi ni nasa na si Reviton na wala. Sabi ni Reviton, hindi ko naman tinitira yon, challenge niya yon. Hindi, sabi mo, sablay yung 3 points eh. Hindi, charot lang. Para sa aking kaligtasan at sa kaligtasan ng aking family. So, I think I covered everything that I want to cover for this video, for this vlog. Na-cover ko po yung Heroes Award ni Pacquiao na panglubag-loob sa kanyang mga followers, sa kanyang mga workers. Kasi bawat worker po is considered human resources niya. Bawat isa po sa kanila may peso sign or dollar sign po dito sa noo. Kaya kailangan po talaga niya na hawakan ang mga ito as long as he can. At katulad po ng Royal Institution, itong awardees po na ito, yung Heroes Award. Sino ba ang magiging hero? Hero ka sa pagiging pagiging rapist mo, pagiging pedophilia mo, at pagiging scammer mo. Siguro yun. Pero sabihin mong Asian heroes? Come on. Maniniwala lang siguro ako kung nakatanggap ka ng Nobel Award. Kaya yung mga pa-awardee na peke naman, isipin naman natin mga followers ni Pacquiao, mag-isip naman tayo kahit kunti, no? So yan, na-discuss na natin. At saka yung expensive taste ni Pacquiao na kahit yung golf club niya ay umaabot ng milyon peso. So, at yung mga nagsusupport sa kanya para maipagpatuloy yung kanyang lifestyle ay yung mga kawawang naghihikaos na mga members at mga workers niya. Na yung iba namamatay dahil kahit pain reliever walang maibigay. No? At saka nabanggit na rin natin yung grooming stages ng kanyang mga biktima na kahit 1-year-old pa lang ay ginugroom na hanggang ito ay magkaroon ng first menstruation period. So yan po yung yung bracket niya na unang pag-aalay. Tsaka yung spiritual wives niya, yung mga bugaw na sila po yung mga nag-a-approve kung itong mga dinadala ng mga agents nila ay aprobado para ialay kay Pacquiao. So, yan po, napag-usapan, nabanggit na po natin ang mga yan. At sana po, tayo po ay magkaroon ng magandang araw at hopeful, ipag-pray po natin na ang justice ay bababa na para makalaya po ang mga nandoon pang mga kasamahan ko. Napakaliwanag naman mga kababayan ng sinasabi dyan na etong si Kibuloy may mga pinakita namang resibo din, may mga litrato
may mga larawan mga kababayan na talagang napakalupit. O kung makikita nyo dito, ay, talagang napakatindi mga kababayan. Ibalik na natin to, baka maano tayo ni Lolo. Ano po, baka mapalo tayo ni Lolo. So mga kababayan, napakaliwanag naman na sinasabi dito na ito daw si Pastor o itong si Mang Kanor mga kababayan, eh napakahilig daw po dun sa mga bata. Tapos may ipinakita din dito mga kababayan, nasan yon, na may isa siyang kasama na parang wanted data. Ito. Yan. Na may isa siyang kasama mga kababayan na ipinakita din naman doon sa larawan na talagang wanted din pala sa FBI. Mga kababayan, siguro kasama ito ni Kibuloy nung isinasagawa yung mga krimen. Di umano na inaakusa sa kanila. Mga kababayan, kaya nga kung makikita nyo hi Bradboy TV, mega love shoutout Kaya nga kung makikita nyo mga kababayan, halos iisa lang yung galawan nila. Kung mapapansin ninyo, etong babae wanted din. Wanted din pala dito sa FBI. Tapos si Kibuloy, wanted din pala sa FBI. Kaya nga dapat pagtuunan nito ng pansin ng ating gobyerno na maimbestigahan, mga kababayan, at mapagbayad yung talagang nagkasala. Ano po, so ngayon, maliwanag naman dyan, yung sinasabi na itong si Mang Kanor, mga kababayan na yan, target pala yung mga bata at kailangan may mga batang iaalay pala sa kanya. So ngayon mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa mga topic po na tinalakay po natin mga kababayan. At bago tayo pansamantala magpaalam, sa lahat ng Team Replay, maraming salamat sa walang sawang pagla-like ng ating mga video. Sa lahat ng Team Replay, thank you din sa walang sawang pag-iiwan ng inyong mga komento. At sa lahat ng Team Replay, maraming salamat po sa hindi ninyo pag-i-skip ng ads at pagsasubscribe ninyo dito sa ating YouTube channel. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.